Sa mga katik vloggers, mga subscribers, bago at saka luma, mga supporters, mga dumaan, dumalaw at bumisita sa channel, lahat ng mga viewers, secret viewers at silent viewers, magandang araw. So balik tayo dito sa Akari, nung ni-review natin to, nung time na yon, mayroong comment na nagsasabing ito yung kanyang ito yung kanyang comment. Galing to kay Mr. Ricardo Vargas. Shout out sa'yo, sir. Sabi niya dito, hindi totoo yan. Ganyan din yung sa akin, sira agad eh. Ito bumili ako ng Greenfield, bali 2 buwan pa lang. Uobserbahan ko pa kung matibay. Okay? So yun yung so hindi siya naniniwala na yung ginamit ng review natin na Akari, kasi nung ni-review natin yon, dumaan muna yung mga 1 taon bago natin ni-review na ginagamit dito sa bahay ng nanay ko. Okay? So hindi siya pumayag. So hindi naman natin alam kung paano niya nasabi na nasira agad yung binili niya, kung yung binili niya pagsaksak niya ay sira agad o tumakbo lang ng linggo or buwan. Okay, so ang isi-share natin ngayon para sa mga ka-viewers natin ay kung papaano tumagal yung ating mga emergency light or emergency lamp. So ganito kasi yan eh. So halimbawa na lang para kay Sir Ricardo Vargas, para sa iyo sir, ang kasi natin kapag may emergency lamp tayo, sasabihin ko sa iyo, kailangan po nating i-discharge yan. So halimbawa sa mga lugar natin, panay brown out, lalo na ngayon may bagyo so panay brown out. Kailangan natin ng emergency. So nagagamit natin yan kapag nawala yung kuryente, saka iilaw yung emergency ngayon. Ngayon, papaano natin yan mapapanatiling magtagal o magtatrabaho ng normal kung yung kinakabitan naman natin ng emergency lamp na hindi naman panay nagba-brown out. Halimbawa na lang, sa loob ng 1 taon, 2 beses lang kayo mag-brown out. So yung yung process ng charging tsaka discharging ng battery natin, hindi siya normal. Okay? Hindi siya normal. So ang gagawin natin diyan, yung rechargeable lamp mo or rechargeable light, kapag hindi naman nagba-brown out sa inyo lagi, at least once or twice a month, kailangan mong ubusin yung karga niyan. Okay? Sasadyain mo talagang papailawin yan hanggang sa maubos yung kanyang karga. Saka mo ngayon, isaksak uli. So ganun yung gagawin mo buwan-buwan para tumibay yung life ng kanyang battery. Kasi kung pababayaan mo lang yan, talagang sisirain yung battery niya kasi hindi siya nag-charge eh. Karga lang siya ng karga. Hindi siya nagdi-discharge. So karga lang siya ng karga. Yun yung gagawin natin kapag may mga ganito tayo sa bahay. So ito, papakita natin sa kanya na ito buhay pa rin, tapos intact pa rin yung loob, wala pa tayong pinalitan kahit nung sa power supply, yung kanyang buong board niya, wala pa tayong pinalitan, tapos yung battery ganun na ganun pa rin, hindi pa rin natin pinalitan ng iba So papakita natin, papailawin natin yung isa. Ayan kung gaano siya kaliwanag tapos 2. Okay? Yan, kita maliwanag na maliwanag yan. Tatakbo pa yan ng mga kahit na ilang oras. So depende lang sa paggamit Okay? Tapos ito bubuksan natin. Ayan siya. Okay? Ayan nyo. Tingnan nyo ng maigi Ayan. Ayan Mr. Ricardo Vargas. Tingnan mo ng maigi. Ayan. Ganun na ganun pa rin. Siguro yung mga taga nito, makakita yung mga taga-Akari na company, alam na alam nila to na wala pa tayong pinapalitan dito. At alam na alam nila to kung gaano nakatagal yung ganitong item. Ayan. Okay? So, yun. Para sa mga nag-aano natin, mga ka-viewers natin, mga subscribers, kung may mga ganitong kayong type na ilaw sa bahay, so alam nyo na yung gagawin nyo kung paano siya tumagal.
O puwera lang kung yung board talaga nasisira. Kasi hindi po yan na hindi po natin na maano yan kung dito naman yung nasisira. Yung sinasabi ni Sir, yung nire-review natin dito ay yung kanyang yung kanyang battery. Dahil ito lang yung pinakapangkaraniwan na madaling masira sa lahat ng mga sa lahat ng mga item na gumagamit ng rechargeable battery, mapa solar or mga ganitong klase. Okay, so hanggang dito na lang siguro tayo, no? So maraming salamat. God bless at bye-bye.